Sabi daw po nila, merong 5 lugar na dapat nating puntahan, bisitahin, bago man po tayo mamatay. We need to go to visit to these 5 places before we die. And why is that? Because these 5 places could teach us something about life. Tuturuan tayo tungkol sa buhay, sa kahulugan ng buhay, at tungkol sa pagpapakatao. At ano po yung 5 lugar na ito na kailangan mong puntahan, bisitahin, bago ka man mamatay? Unang-una, pumunta ka sa kulungan, prison cells. We have to visit those who are in prison. And why is that? What will we learn from them? Suffering, pagdurusa. At ang matututunan po natin dito, walang kasalanan ang walang kaparusahan. If you decide to sin, if you decide to do something wrong, be ready to be punished. Sometimes the punishment comes not because you have done something, but because somebody has done something. Minsan din po yung mga walang kasalanan na frame up, nadadamay sa kasalanan ng iba. But the truth is, wherever there is sin, wherever there is evil, punishment and suffering are not very far away. Pag merong kasalanan, pag merong pagkakamali, merong pagdurusa, merong parusa. At makikita natin yan, mararamdaman at matututunan sa mga nakakulong, sa mga nandoon sa kulungan. Pangalawa, schools, eskwelahan. Maganda din po paminsan-minsan bumisita kayo sa mga eskwelahan. Dahil dito mo makikita, mapapansin yung mga bata. Maaalala mo, minsan sa buhay mo, bata ka rin. Ang problema kasi sa atin, habang tumatanda tayo, nakakalimutan natin yan. Alam niyo po, ang tumatanda lang sa atin yung ating katawan. Ang lumalaki lang sa atin yung ating mga bilbil. Pero, huwag niyong kalimutan na yung ating mga kaluluwa, yan dapat hindi tumatanda. Yung ating espiritu, they are eternally young. Hindi niyo po ba napansin habang tumatanda tayo, pakonti ng pakonti yung pagkakataon na tayo'y ngumingiti? Di po ba? Habang tumatanda tayo, pakonti ng pakonti yung mga pagkakataon na tayo'y nagpapatawad. Habang tumatanda tayo, pakonti ng pakonti yung pagkakataon din na tayo nagpapakumbaba. Pero pag pumunta ka sa eskwelahan, nakita mo yung mga bata, you will learn, you will remember that children are naturally happy. That children are naturally forgiving. That children are naturally humble. Magandang matutunan natin yan at matandaan. Please visit a school. Number 3, bumisita din po kayo sa bukid farms. Bakit? Para makita mo ang halaga ng pagpapawis at pagtatrabaho. Tingnan niyo po yung mga magsasaka. Nag-i-enjoy sila pag sila'y nagtatanim. Buhay nila ang bukid. Umagang-umaga pa lang, nakagising na yan. Naglalakad, pupunta sa bukid. Hindi makatulog, iniisip palagi yung bukid. At anong tinuturo sa atin nun? Na para sa kanila, ang trabaho ay hindi parusa. Para sa kanila, ang trabaho ay parte ng buhay at nagiging makabuluhan ng buhay dahil sa kanilang pagpapawis, pagpapagod at pagbabanat ng buto. Napakarami po kasi sa mga bata ngayon, di niyo po napansin. Ayaw na pong madumihan, ayaw pagpawisan. Gusto po nila palagi silang nasa bahay, naka-aircon, nagko-computer, nagse-cellphone. Ayaw nang gamitin yung mga kamay, ayaw madumihan. Pag nagtrabaho na, napakarami din sa atin. Anong tingin po natin sa ating ginagawa? Ito'y parusa, ito'y pabigat. Kailangan din po pumunta kayo sa bukid, hindi lang para makalanghap kayo ng fresh air. Pero sana matuto kayo dun sa mga nagpapagod doon sa lupa para sa kanila makahulugan yung kanilang ginagawa. Hindi po ito parusa. They find joy working with their hands. May tuwa, may saya sa kanilang pagpapagod, sa kanilang pagdudumi. Dahil hindi naman po ito tungkol sa pagdudumi, sa pagpapagod. Pero yung nakakapagpalitaw ka ng bunga. Number 4, hospital. Paminsan-minsan din po, kailangan tayong bumisita sa hospital. And why is that? To be more grateful, to be filled with gratitude. Pag pumunta ka sa hospital, anong makikita mo? Mga may sakit, mga namamatay,
mga naghihingalo. At pag nakita mo yung paghihirap nila sa kanilang sakit, magiging mapagpasalamat ka. Nabuti ka pa, wala ka doon sa higaan nila. Ikaw, malakas ka, pero ang tanong, nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Diyan sa maganda mong pangakatawan. At diyan mo makikita, madalas, nagdadasal yung tao. Kung kailan meron siyang sakit, diyan talaga siya tumatawag sa Diyos, humihingi ng tulong. Pero napakagandang paalaala sa atin, before you ask God for anything, please thank God for everything. Ulitin ko po yun. Before you ask God for anything, thank God first for everything. Bumisita ka sa hospital, makikita mo, napakapalad mo pa. Kahit na sabihin mo wala kang pera, kahit na sabihin mo merong depression, merong lungkot, merong away sa inyong pamilya, ikaw ay mapalad pa rin pag healthy ang iyong pangangatawan. Amen? Ano po sa tingin niyo yung panglima? So meron na po tayo, kulungan. Pangalawa, eskwela. Pangatlo, bukid, farm. Pang-apat, hospital. Ano po sa tingin niyo yung panglima? Mental hospital. Nakapunta na po kayo? Nakabisita na kayo sa mental hospital? Maganda din po. Ano yung matututunan natin doon? Makikita mo, isa sa mga pinakamasayang tao sa mundo ay yung mga baliw. Yung mga sira yung ulo. Bakit napakasaya nila? Kasi wala silang iniisip at hindi nila iniisip kung ano yung tingin ng ibang tao sa kanila. Di po ba? Bakit tayo nadidepress? Bakit napakarami natin takot sa buhay? Dahil palagi tayong nag-iisip. Wala pa, iniisip mo na. Nakalipas na, hanggang ngayon iniisip mo pa. Ano po yung nakakapagbigay ng lungkot sa atin? Yung palagi mong iniisip kung ano yung tingin o iniisip ng ibang tao tungkol sa what blocks or hinders your happiness. Tingnan niyo po yung mga baliw. Walang pakialam. Ano yung sinasabi nila sa atin? Learn to say, so what? So what? Kahit ano sabihin nila, so what? As long as you are happy. Siguro po yung mga iba sa inyo, sasagutin ako, ay Father, hindi ko na po kailangan pumunta ng mental hospital. Yung araw-araw lang na umuwi ako, nakikita ko po yung misis ko, nababaliw na po ako. O baka naman yung mga iba sasabihin nila, ay Father, araw-araw lang na pumapasok ako sa trabaho, nasisira yung ulo ko. Just let it go. Just enjoy the moment. Napakahalaga po, daanan mo yung 5 lugar na yan. Marami kang matututunan tungkol sa buhay. At
tungkol sa pagpapakatao, tungkol sa pagiging tao.